Sa mga oras na ito ay bumalik ang alaala ni Namgong Hyuk, kung saan ay naalala niya kung paano siya binabaliwala ng ibang mga miyembro ng kanilang clan. Ang iba pa nga sa kanila ay itinatanong kung paanong ang isang bobo na katulad niya ay isinilang sa kanilang clan. Naalala din niya kung paanong minamaliit siya ng kanyang sariling ama sa harapan ng kanyang ina. Tinatanong pa nito sa kanyang ina kung siya ba talaga ay kanyang anak. Sa kabilang banda ang batang Hyuk ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang pag-aaway ng kanyang magulang, at iniisip na ang tanging gusto lamang niya ay ang makausap niya ang kanyang espada, at patuloy na magsanay gamit ito. Habang ginagawa niya ito ay napansin siya ng kanyang lolo, at pinuri siya sa kanyang mahusay na pagsasanay. Tinawag pa nga siya nito na isang tunay na henyo. Ang mga oras na iyon ay ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang lolo. Pagkatapos ng pagkikita nilang ito, ay ang kanyang lolo na ang nagpalaki sa kanya, at sa panahong iyon ang kanyang lolo ay tinatawag na Contemporary Sword Supreme. Bilang resulta ng gabay ng kanyang lolo, ay mabilis siyang lumakas sa di inaasahang paraan. Pagkalipas ng ilang panahon, may bumalik siya sa kanyang ama upang ipakita ang kanyang mga achievements. Sa sandaling iyon ay binanggit niya sa kanyang ama na napatay niya ang ilan sa mga blood cult na naglalakbay na nakabalatayo, at ipinakikita pa nga niya sa kanyang ama ang ulo ng mga ito. Inaasahan niya na ang kanyang ama ay magiging proud kung gaano na siya kalakas ngayon. Ngunit iba sa kanyang inaasahan ang nangyari. Dahil sa sandaling iyon ay sinabi ng kanyang ama sa kanya na alisin ang mga maruruming bagay na iyon sa kanyang harapan. Tinanong din niya kung bakit siya nahihilig sa pagpatay, at sa halip ay dapat niyang ialay ang kanyang sarili sa pag-cultivate ng kanyang puso. Pagkatapos sabihin ito ay sinabi rin niya na huwag na lang siyang pakinggan kung sinusubukan niyang maging isang halimaw, at dahil sa mga masasakit na salita na binitiwan ng kanyang sariling ama, ay nanlumo ito at napaiyak sa depresyon na kanyang dinaranas. Samantala bumalik na ang eksena kung saan siya ay kinakain ng buhay ng mga halimaw. Ang mga alaala pala niyang ito ay isang senyales ng nalalapit niyang katapusan. Habang nasa gitna pa ng pangyayaring ito, ay lumabas ang isang mensahe na binabanggit na ang durability ng Ancient Emperor's Ash Crown ay naubos na, at dahil dito ay tuluyan na itong mawawasak. Kasabay ng pagkawasak nito, ay nawala na rin ang epekto ng item, dahil dito ay nawalan na ng buhay ang mga halimaw na kasalukuyang kumakain kay Namgong Hyuk. Kasunod nito ay nakita na ni Sungyeon ang kaawa-awang kalagayan ngayon ni Hyuk. Habang pinagmamasdan pa niya ito ay sarkastiko niyang tinanong ito kung buhay pa rin ba siya. Sumagot naman si Hyuk at nakiusap na patayin na siya, ngunit sa halip na gawin ang hiling nito, ay naupo lamang si Sungyeon sa kalapit na bato. Pagkatapos ay nagsimula niyang sabihin sa kanya na nakakamangha ang mga pangyayari dahil sa normal na pagkakataon ay hindi sila magkikita, ngunit ngayon ang dalawang tao na nagmula sa magkaibang dimensyon ay nagkaroon ng sagupaan hanggang sa umabot sa puntong ito. Binanggit din niya na ang kanilang laban ay isang napakahirap na laban para sa kanya, at ang nakakatawa pa, ay sa kabila ng lahat ng ito ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanilang laban. Pagkatapos ay binanggit din niya na kung sila ay naging magkaibigan ay maaari sana silang magpalitan ng kanilang mga accomplishments habang nagkakasiyahan. Matapos sabihin ang mga bagay na ito ay biglang tumawa si Hyuk sa mga sinabi niya sa kanya. Tinawag pa nga niya si Sungyeon na isang pushover. Dahil kahit sa sandaling ito, ay nagagawa pa rin niyang mag-isip ng ganoong mga bagay habang umaakyat sa tower. Habang sinasabi niya ito ay tinitingnan siya ni Sungyeon na tila naawa sa kanyang sitwasyon, ngunit sinabi din ni Hyuk sa kanya, na mayroon siyang sasabihin sa kanya na nakakatawa. Sinabi niya na ang rason kung bakit siya huminto sa pag-akyat ng tower, at nag-focus na lamang sa kanyang pag-invade sa ibang mga dimensyon, ay hindi dahil sa kagustuhan lamang niyang patayin siya, at sa halip ay dahil sa nangyari sa kanya sa loob ng tower. Dahil matapos niyang makakuha ng divinity ay itinuring na siyang kaaway ng mga Diyos, at nagbabanta pa ang mga ito sa kanyang buhay. Binanggit pa niya na ang mga katulad niya na Chosen One ang naatasan upang likumin ang mga divinity, ngunit pag nagawa na nila ito, ay makakarap naman nila ang ibang mga Diyos na nasa iba't ibang anyo. Pagkatapos sabihin ito ay sinabi niya kay Sungyeon na maging siya ay daranasin din ang kanyang mga pinagdaanan, ngunit dahil sa mentalidad na taglay niya, kahit makontrol pa niya ang divinity ay wala pa rin siyang magagawa upang pigilan ang mga Diyos sa pagwasak ng kanyang mundo. Matapos sabihin ito ay nagulat siya sa naging tugon ni Sungyeon, dahil sinabi niya na hindi iyon mangyayari, dahil wawasakin niya ang sinuman na magnanais na wasakin ang pinagmulan ng kanyang buhay. Habang sinasabi niya ito ay inactivate niya ang kanyang skill na Truth Seeker of Blood,
pagkatapos ay direktang ginamit niya ito kay Namgong Hyuk na pumatay dito. Kasunod nito ay lumabas na ang mga pagbati sa kanyang matagumpay na pagkumpleto sa ika-14 na palapag ng Tower of Trials. Bilang pagpasa ay nakatanggap siya ng reward na Boots of the Wind Spirits, 10,000 points, at 4,000 skill points. Binanggit din ito na dahil higit na mas malakas ang kanyang nakalaban kaysa sa inaasahan, ang kanyang reward ay maa-adjust, at bilang karagdagang reward ay makakatanggap siya ng 4,000 skill points. Dagdag pa ang espada ni Hyuk na Borrowing Heavensward ay mapupunta na sa kanyang inventory. Kasunod nito ay binanggit na ang basehan ng pagbuo ng isang alamat ay sapat na, kaya ang kanyang authority na divine power ay nag-activate. Pagkatapos nito ay kinalkula na ang alamat na nabuo niya base sa aktual na resulta at sa mga nananampalataya sa kanya. Kasabay nito ay isang maliwanag na enerhiya ang umilaw sa kanyang dibdib, at napagtanto niya nang makita ito, na isa itong pangyayari kung saan nabubuo ang kanyang alamat. Kasunod nito ay lumabas na nga ang kanyang alamat na tinatawag na The Battle-Tested Warrior. Pagkatapos nito ay binanggit din na kasalukuyan na itong nag-ipon ng divine power. Dagdag pa ang effect ng Indomitable Will, at reverse ay mapapasailalim na ng kanyang divine management. Pagkatapos nito ay inabsorb naman niya ang spirit ni Namgong Hyuk. Dahil dito ang kanyang proficiency ay tumaas ng 47%, at dahil na rin dito ang proficiency ng kanyang unique trait na necromancy ay umabot na ng 100%, at dahil dito ay tumaas ang ranggo nito patungo sa rank A. Samantala habang pinagmamasdan ni Sungyun ang wala ng buhay na katawan nito, ay naisip niya na ang mga challenges na nakaharap niya noon mula sa ibang dimensyon ay kapag namatay, ang kanilang mga katawan ay nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito ang katawan ni Hyuk ay nananatili sa lugar, iniisip niya na marahil ay dahil ito sa pagtanggal niya ng kanyang floor invading penalty. Sa pagsasaisip nito ay ina-activate niya ang skill ng kanyang True Heavenly Blood Demonic Sword na Blood Consumption. Pagkatapos nito ay sinimulang i-absorb ng espada ang dugo ni Namgong Hyuk, dahil dito ang rank ng item na ito ay tumaas patungong A rank. Dagdag pa dahil sa pag-absorb ng dugong ito, ay na-engrave ang skill na Strengthening Apprehension sa espada. Matapos makita ito ay napangiti si Sungyun, dahil naisip niya na panibagong property na naman ito, na maidadagdag niya sa kanyang sword flame. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang sarili, at napansin niya na ang kanyang damit ay tuluyan ng nawasak, at na ang mga ito ay magiging imposible nang maibalik sa dati. Habang iniisip niya na bumalik sa Earth upang mag-shopping ng kanyang mga damit, ay isang mensahe ang lumabas, at ito ay nagmula kay Administrator Aaron Blooded Monarch. Binabanggit dito na mayroon siyang mga armor na gustong ibigay sa kanyang kontaktor. Ngunit matapos basahin ito ay agad itong nasundan ng isang mensahe na nagmula naman kay Administrator White Crane Swordmaster. Binanggit niya na mayroon din siyang martial artist robes na maaaring ibigay sa kanya. Tila naguguluhan naman si Sungyun sa tila pag-uunahan ng dalawang administrator na ito, at makalipas pa ang ilang sandali ay nagtungo na siya sa mundo ni Administrator Aaron Blooded Monarch. Matapos makarating sa lugar ay namangha siya sa kanyang nakita, dahil ngayon ay nabuo na ang bahay na kanyang nasira noon. Pagbukas niya ng pinto ay agad siyang binati ng Monarch sa kanyang mahusay na laban, pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang isang kwintas, at sinabi na ito ay isang regalo sa kanyang matagumpay na laban. Tila naguluhan naman si Sungyun nang makita ito, pagkatapos ay binanggit niya na sa Monarch na inakala niya na ang ibibigay nito sa kanya ay isang armor at hindi kwintas, ngunit bago pa siya matapos sa kanyang pagrereklamo ay tumawa ang Monarch at sinabi na kapag sinuot niya ang kwintas at nilagyan niya ito ng kanyang magic power, ay mag-automatic nang masusuot ang armor niya. Dagdag pa pinaalala din niya na isuot niya na lang ito pag nakalabas na siya sa tower. Matapos nito ay nagpasalamat si Sungyun at sinabing gagamitin niya ito sa kapakipakinabang na paraan. Pagkatapos nito ay nagtungo naman siya sa mundo ni White Crane Swordmaster. Pagdating sa lugar ay agad niyang binati ang kanyang master, ngunit binanggit nito na disappointed siya sa kanya, dahil inakala niya noong una na siya ang una nitong pupuntahan, at hindi ang Monarch. Agad namang humingi ng paumanhin si Sungyun sa tila nagtatampo pa niyang master, ngunit biglang sinabi nito sa kanya na upang mapatawad niya siya, ay humingi siya ng permiso sa kanya upang gawin ang isang bagay sa kanya. Tila naguguluhan naman si Sungyun sa pahayag na ito, at iniisip kung ano ang gustong gawin ng kanyang master, ngunit bago pa man lumalim ang kanyang pag-iisip, ay sinabi ni White Crane na gusto lamang niyang gupitan siya ng buhok. Sa sandaling ito ay tila nag-alinlangan si Sungyun, at sinabi pa kay White Crane ang kasabihan na kung kailangan ng isa ang gamot,
ay dapat sa doktor siya pupunta, at kung kailangan niyang magpagupit ay sa barbero siya dapat pumunta. Dagdag pa sinabi rin niya na wala ring siyang angkop na mga kagamitan para sa paggugupit, ngunit matapos marinig ito ay inilabas naman ni White Crane ang kanyang espada, at sinabi na ang kanyang White Sword 7 Techniques ay sapat na. Binanggit din niya na huwag siyang gagalaw, dahil maaari siyang masaktan kung gagawin niya ito. Sa kabilang banda si Sungyun ay tila natataranta na at pinatitigil siya sa kanyang balak gawin, ngunit ang pagtatangka niyang ito ay walang silbi kay White Crane, at makalipas pa ang ilang sandali, ay pinagmamasdan na ni Sungyun ang kanyang sarili sa isang salamin, at namamangha siya kung gaano katalentado ang kanyang master sa ganitong gawain. Natuwa naman si White Crane nang makita na nasisiyahan sa kanyang bagong gupit si Sungyun, pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang item na ipinangako niya sa kanya bago pumunta sa lugar na ito, at ito ay ang martial artist robes. Pagkatapos ay tinutulak na niya siya at pinaalis na. Habang ginagawa niya ito ay sinabi rin niya na isuot na lamang ang robes na ito paglabas niya sa tower. Samantala si Sungyun ay napansin ang mga aksyon nito at naisip na kakaiba ang kanyang mga ikinikilos. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya 15 floor na waiting room. Pagkatapos nito ay lumabas ang isang mensahe na ang system ay nagsimula ng mag-finalize, at dahil dito ang command quest ay nagbukas na. Simula ngayon ang mga challenger ay maaari nang makatanggap ng ilang mga quest mula sa kanilang mga administrator. Ang mga quest na ito ay maaaring palitan ang kanyang mga personal trials, at ibabase ito sa record ng buhay ng administrator. At kapag nakumpleto niya ang quest na ito, ay makakatanggap siya ng reward mula sa administrator na nagbigay ng quest, ngunit binanggit din na maaari lamang siyang makatanggap ng isang quest sa bawat floor. Sa sandaling ito ay napagtanto niya kung bakit sobrang bait ng mga administrator sa kanya, at iyon ay upang makomisyon nila siya na gawin ang kanilang quest. Dahil dito ay naisip niya na simula ngayon, ay marami na siyang dapat gawin, kaya kailangan niyang magdahan-dahan sa kanyang mga desisyon. Kasunod nito ay sinuri naman niya ang bagong alamat na natanggap niya, at iyon ay ang alamat na Battle-Tested Warrior. Ang epekto nito ay kapag ang Indomitable ay na-activate, ang kanyang katawan ay laging nasa full power, kahit ano pa ang kalagayan nito. Dagdag pa ang reverse kapag naka-activate, ay makakatanggap siya ng mas malalaking mga buffs, lalo na kung nasa disadvantage siya sa isang laban. Matapos masuri ang mga ito ay napangiti si Sungyun, dahil ang unang alamat na kanyang natanggap na exorcism ay limitado lamang ang mga kakayahan, ngunit ngayon ang Battle-Tested Warrior ay pwede niyang magamit sa kahit anong laban, at ito ay mas praktikal. Kasunod nito ay naisip din niya ang bagong effect na natanggap niya sa kanyang unique trait na necromancy, at ito ay ang the death god's qualities are enlightened. Bagamat masaya siya sa karagdagang effect na ito ay hindi naman niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling ito ay inactivate naman niya ang kanyang divine power, at tiningnan kung magkakaroon ito ng epekto dito, ngunit gaya ng dati ay wala pa ring nagbago matapos niyang gawin yon. Kaya pinag-isipan na lamang niya kung ano ang ibig sabihin ng God of Death na binabanggit sa epekto ng kanyang unique trait, at makalipas pa ng ilang sandali ay hindi talaga niya maisip kung ano ang ibig sabihin nito, kaya sinabi niya na ang oras na lamang ang magsosolve nito para sa kanya. Kasunod nito ay sinuri naman niya ang kanyang natanggap na espada mula kay Hyuk, at ito ay ang Borrowing Heaven Sword. Ang espadang ito ay isang development-based demon sword, at nag-exist ito sa purpose ng pagkawasak ng kalangitan, at habang nakakawasak ito ng mga bagay na mahirap wasakin, ay mas bumibilis ang pag-develop nito. At kapag nilagyan ito ng magic power, ang exclusive effect nito na Borrowing Heaven ay mag-a-activate, at kapag nangyari iyon ay magkakaroon ito ng property na absolute destruction, at makakaya nitong pumutol ng kahit na magic power mismo. Ngunit binanggit din nito na habang humihirap putulin ang isang bagay, ay mas marami rin itong magic power na nakukonsumo. Binanggit din ito na kapag ginamit ng isa ang unification with the sword, ang exclusive effect nito na sword sense ay maa-activate. Sa sandaling iyon ay maaaring mag-signate ang isang inclusive effects ng item, at maaari itong matutunan ng gumagamit. Ang downside lang nito ay 2 beses lang itong pwedeng gamitin. Matapos mabasa ang lahat ng mga paliwanag na ito, ay naisip ni Sungyun na ang espadang ito ay highly compatible sa sword key. Dagdag pa naisip din niya na ang sword sense ay isang bagay na makakatulong ng malaki sa development ng gumagamit nito. Dahil dito ay napagtanto niya kung gaano ka-overpower ang mga item na ito,
Naisip niya na kaya niya ito natanggap ay dahil natalo niya si Nam Gong Hyuk na higit na mas malakas kaysa sa kanya. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip ay lumabas ang isang mensahe na binabanggit na naabot na niya ang unification with the sword. Dahil dito ang exclusive effect ng espada na Sword Sense ay nag-activate at maaari na niyang maabsorb ang isang exclusive skill mula sa sword category ng espada. Tila hindi naman na nag-isip si Sungyeon at agad na natapos sa kanyang pagpili. Ang kanyang napili ay ang skill na Sword Sense, kaya sa sandaling ito ay isang beses na lamang siyang pwede mag-absorb ng skill mula sa espada. Pagkatapos nito ay ngumiti si Sungyeon at namangha dahil talagang nakaka-absorb siya ng skill S mula sa espada. Naisip din niya na ginamit niya ang Sword Sense upang i-absorb ang skill na Sword Sense dahil dito ay para na rin siyang makakapag-absorb ng 3 skill. Kasunod nito ay muli niyang ginamit ang Borrowing Heaven Sword at inactivate ang effect nito na Sword Sense. Pagkatapos ay pinili niya ang Borrowing Heaven upang i-absorb dahil dito ang exclusive effect na Sword Sense ay wala ng bisa, ngunit matapos ito ay numiti si Sungyeon dahil sa sandaling ito ay na-master na niya ang Borrowing Heaven skill at maaari niya nang gamitin ang skill na ito kahit hindi pa ginagamit ang espadang ito. Kasunod nito ay lumabas ang isang mensahe na dahil sa pag-absorb niya sa kay Challenger, Nam Gong Hyuk, ang kanyang mga abilities ay permanenteng tumaas. Pagkatapos nito ay binuksan naman niya ang mga mensahe para sa kanya. Dito ay nagulat siya na makita ang mensahe sa kanya ni Harin at sinabi pa nito sa kanya na dapat ay kinokontak niya siya pag nasa loob na siya ng tower. Dahil bagamat hindi siya ordinaryong miyembro ng kanilang guild ay maituturing pa rin niya siya bilang kanyang partner. Pagkatapos nito ay naisip niya na ang taong ito ang pinaka nag-alala sa kanya noong pumunta siya sa Japan, kaya dapat ay maging mas mabait siya sa kanya sa kanilang muling pagkikita. Habang patuloy siyang nagbubukas ng mga mensahe para sa kanya, ay nagulat siya nang makita ang isang mensahe. Binanggit dito Baek Ryunhwa na mayroon siyang isang balita sa kanya, pagkatapos ay binanggit niya na mayroong panibagong challenger na nagmula sa ibang dimensyon ang pumasok sa kanilang mundo. Ang challenger na ito ay nagmula sa Ares, at gumawa na ito ng isang large-scale na masakre sa London. Matapos mabasa ito ay naalala ni Sungyeon ang binanggit sa kanya ni Nam Gong Hyuk, na hindi niya mapipigilan ang pagkawasak ng kanilang mundo mula sa mga Diyos. Dahil dito ay nagsimulang magngit-ngit sa galit si Sungyeon, dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis mangyayari ang sinabi sa kanya ni Nam Gong Hyuk. To be continued sa Season 3 Part 2. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.